Bubuo po ng 10th city si Pangulong Bongbong Marcos para sa mga nawalan ng tirahan sa Cebu dahil sa magnitude 6.9 na lindol. Nangako rin ang Office of the President ng 180 million pesos na halaga ng tulong para sa mga nasalanta. Saksi, si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Huha ito sa kasagsagan ng magnitude 6.9 na lindol sa night market sa Cebu City noong Martes. Lalong natakot ang mga tao nang biglang namatay ang mga ilaw. Kanina, nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Bongbong Marcos sa iniwang pinsala ng lindol. Sa Bugo City, na itinuturing na ground zero ng lindol, pinuntahan ng Pangulo ang Archdiocesan Shrine and Parish of St. Vincent Ferrer sa Barangay Bungtod. 50 milyong pisong ayuda ang pangako ng Pangulo sa Cebu Province. Hiwalay pa ang tig 20 milyong piso para sa Bugo City, San Remigio at Sugod. Tig 10 milyong piso naman para sa Bantayan, Daan Bantayan, Madre Dejos, Midilien, Santa Fe, Tabugon at Tabuelan. 180 milyong piso ang kabuang halaga. Bugo will have electricity complete for the entire city by the end of today. Bukod pa doon, yung dinaanan naming ospital na nasa labas pa lahat ng pasyente, ang DPWH nakapagpadala na ng mga engineer, tinignan yung ospital at ngayon clear na nila, safe na yung ospital, pwedeng ibalik sa loob ang mga pasyente na. Binisita rin ng Pangulo ang Sitio Cogita, Barangay Pulang Bato sa Bugo City pa rin. 7 ang nasawi sa isang subdivision doon. Hiling ngayon ng mga residente na mabigyan sila ng pabahay sa mas ligtas na lugar. Sa pagkakaroon, ang mga nakadecide ang mga residente rin puyo nga dilang isa na mamalik kay murang naagian sila katruma kay nang liki naman sa ilang mga unit, sir. Nakipagpulong din kanina ang Pangulo sa mga alkalde ng iba't ibang LGU. At dahil hindi agad marirelocate ang mga nawalan ng tirahan, gagawa raw ng tent city. Gagawin natin, kukuha tayo ng mga tent na malalaki at itatayo natin kagaya ng sinabi ko sa ating mga LGU executives. At ito ay mabilis itayo at kahit umulan, hindi problema. Kaya titiyakin natin na may food supply, may water supply, may kuryente kung kailangan mag-genset. Mahigit 60,000 pamilya sa buong probinsya ang apektado ng lindol. Magbibigay ng cash assistance ang DSWD sa mga naulila ng mga nasawi. Sasagutin din daw nila ang mga bayarin sa pagpapalibing. Binuksan naman ng SSS ang Calamity Loan Program para sa mga apektado ng mga bagyo at ng lindol. Ayon naman sa National Electrification Administration, naibalik na ang 85% ng kuryente sa Cebu Province. Inaasahang ngayong linggo ay maibabalik na ang buong linya ng kuryente. Sa Iloilo City, mahigit 30 eskwelahan ang napinsala ng lindol. Starting sa Monday, may shifting of classes kami dire. So ang mga amo nga grade 1 and grade 2, amo ni sila ang morning and PM session. Then ang room nga i-vacate nila, amo nang pagasudlan sang amo nga grade 4. Pansamantala ring hindi magagamit ang mga classroom na nakitaan ng bitak sa ilang eskwelahan sa Bacolod City. Sang pag-earthquake, gin-inspect namon kagapon ang iya nga litik ng lapo sa piyak nga wall, which is delikado sa learner sa teacher. Kaya sa piyak nga room, lapito ya ang chair sa mga kabataan. Para sa GMA Integrated News, ako si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.